Ako si Flor Lisa Edroson, 70 years old. Nagtatrabaho ko nung dalaga sa factory. Tapos nag-aaral ako sa gabi sa Calaucan High School. Second year ako. Nung tumigil ako kasi nag-asawa na ako. Siyempre, ngayon ako nag-isip na sana graduate ako ng high school, sana graduate ako ng kahit college na ayun. Kasi nga naramdaman ko na natutupad para ang pangarap kung papasok ka doon. Kung asa bahay ka, hindi matutupad. Bye-bye. Bye-bye, Lola. I was surprised kasi nga may nanay, pero naka-uniform. So I guess hindi siya lola doon o nanay doon. So, na-surprise ako in a sense na meron pala sa high school. Sabi ko, bakit niyo po gustong mag-aral pa? May edad na po kayo. Sigurado po yung mga anak niyo nakatapos na. Yun nga ma'am, lahat po sila nakatapos. Ako na lang ang hindi. Kaya po gusto kong mag-aral. Medyo tumatawa siya, hindi yung tulad ng ibang lola na at her age na tahimik lang, siya hindi po. May mga kanya-kanya kami mga grupo dito. Lagi kaming sasabihin, yan, kailangan sumunod kayo mga ganyan. Parang siya talaga yung nakakatanda sa amin, sa grupong yun. Iniisip namin, kami yung mga anak niya, mga apo, siya yung nanay. Naging pamilya kami simula nung nabuo yung barkada namin. Tapos nagkakaintindihan kami pag may kailangan siya, tinutulungan naman namin. One of her classmates pala bullied her. Actually, hindi naman siguro sinadya. Kasi I know naman the student, it happened November. The teacher asked them, after 10 years, okay, where do you see yourselves? Ganon. So, Nanay Flor, so tinanong siya. So, sabi nung isang kaklase, biglang nag-bat in yung kaklase na sa karuhatan. Yung karuhatan pala is sementeryo. So, after that, nalaman ko lang tapos na, yung palang kaklase nila na yon who bullied nanay, inabangan sa labas sa mga kaklase din na may mga kaibigan sa ibang section. Naging pamilya niya po kaming lahat sa classroom at ganun din po sa kanya kasi nagtutulong-tulong po kami sa lahat po ng problema, lagi po kaming nagdadamayan. Yung sa mga subject na hindi niya po masyadong maintindihan, pinapaintindi po namin sa kanya para po ma-catch up yung mga lessons. Kasi ayun nang nalipat ako sa section na to, feel ko parang ayoko rito kasi sobrang gulo. Pero nung nakita ko si nanay, ang tahimik, ang dami nang bubuli sa kanya, pero hindi niya pinapansin yun Siyempre, nung first time ko, hindi ko pa sila makilala, parang asiwa pa ako. Naging komportable na ako dito hanggang matapos. Pagka nakaka-absent, gano'n. Nanay, nagkasakit ka, gano'n. Yun, naging family ko na sila rito sa Taga. Natutunan ko kay nanay, kung gusto mo talaga yung maabot yung pangarap mo, hindi hadlang yung edad para gawin mo yung gusto mo. Meron kaming post-graduation parties, a congratulatory party for Nanay Flor, wherein yung mga friends niya from school, classmates, teachers, and yung family members niya will be coming here. Kinausap din namin yung husband niya. Nung isang araw, nakatanggap ako ng message sa cellphone, bibigay ng party para sa kanya. Pero sabi sa akin, huwag niyo sasabihin kay Mrs., kay Nanay Flor. Sige, sabi ko, sekreto, sabi ko. Nung nakasakay kami sa jeep, sabi ko, ba't kaya lumampas ako? Pagdating ko, hinila-hila niya ako. Ano ito? Nakita, ba't may Jollibee? Ano ba ito? Sabi ko lang. Sa isip ko, libre yata ako.
Hanggang nagulat na lang ako na marami na akong classmate, marami akong teacher. Ayun, para akong natulala, na-shock ako. Nagpapasalamat ako unang-una sa God. Karami-rami nakagraduate na katulad ko. Ako pa ang pinakamaswerte sa lahat. Kaya ako maligayang matutupad na rin ang mga pangarap ko. Naka-enroll na ako sa Valenzuela Polytechnic College. Kala ko nga hindi na ako makakatapos doon. Namumroblema ang isip ko. Hindi na yata matutupad. Ito, binigay na sa akin. Kaya sisikapin kong matapos yung 4 na taon. Umaba pang buhay ko. Sana sabi ko pagdating ng natin ng Golden Anniversary na 2019 Golden Anniversary namin. Tapos ka na sabi ko. Sige, sabi niya. Kaya awan Diyos, sabi niya, natatapos ako. Utang na loob ko sa lahat. Marami yan yung mga nagmahal sa akin. Marami kayo. Kaya ako nagpapasalamat. Masaya na ako ngayon.